Good morning sa inyo guys. Ngayon mag-unboxing tayo ng Litokala. So, pare-receive ko lang ito ngayon. At subukan nating gamitin o kaya i-review rin natin kung ano yung capacity nito. Bubuksan natin ngayon. Saan yung knife? Yun. Binili ko to guys kasi marami akong i-charge. Ito yung mga binaklas kong battery galing e-bike. Kaya ako bumili ng charger na Litokala. Yan. Mga 100 piraso ito. Siguro kailangan ko pa ng isa pa nito siguro o dalawa. Tabi muna natin. Tapos, ayan yung technical data nya. I-post nyo na lang guys para makita nyo. So, model LII-500. Ayan, i-post nyo lang guys. Para mabasa kung gusto nyo basahin. Ito para sa mga gustong bumili rin ng Litokala. Bago kayo bumili, pwede rin yung panoorin muna ito. Napansin ko nga pala guys kung napapansin nyo, yung technical nya, TECNNLCAL data. So instead na H ito, naging N. Tapos itong I nya naging L. So technical din, kaso mali yung spelling ng technical. Siguro maraming napapansin ko sa mga review, hindi nila napapansin ito, technical data. Anyway, sige, umpisan na natin, buksan. Yan. Pagbukas nyo guys, ayan. Cardboard nya. Ito yung manual nya. Tapos battery. May kasama siyang battery. Tapos ito yung sa car charger. So pwede mo pala itong gamitin sa sasakyan. Charge pag gusto mong mag-charge ng battery sa sasakyan. Ito 'yon. La-plug mo lang siya sa cigarette lighter. Tapos ito yung para sa AC charging nya. Yan natin, buksan natin. Yan. So, Litokala E200 input 100-240 volts. Maximum 24 watts. 12 volts, 2 amps. Made in China. Tingnan natin kung gaano kahaba itong wire nya. Mga 1 meter. So mga 1 meter tong wire nya guys. So kailangan mo ng extension cord pag mag-charge ka. Pero kung malapit naman yung AC outlet, hindi na kailangan. Tapos ito yung tapos na ito. Manual nya. Ito yung charger. Ayan, tingnan natin. Yan. Ito yung specs niya guys. Litokala LII-500 Smart Charger. So input DC 12 volts, 2 amps. Output niya 4.2, 300 milliamps, 500, 700, and 1000. So pwede ito sa AA, AAA, tsaka A. Tsaka of course yung 18650 Li-ion battery. So marami pala siyang kayang i-charge guys. Ito. Yun. At subukan natin.
So, ito siya guys. Yung charger, adapter, tsaka cigarette lighter na pang-charge sa sasakyan. At subukan nating saksak natin ngayon. Saksak natin doon sa may AC plug. Ayan, may extension cord ako dito. So, parang maiksi. Ayan, charge natin. Saksak natin. Dito tayo kukuha. Gawa tayo ng 4. Itong mga battery na to guys, na test ko na, may reading lahat to. Sineperate ko yung mga 0 volt na walang reading, tapos linagyan ko siya ng inex ko siya. Okay, balik tayo sa charger. Tapos yung insulation na puti guys, hindi ko siya tinanggal para safe pa rin. Ito, insulator niya. Lagyan ulit natin ng isa. Yun, 2. Parang mainit yata yung may resistance na kaagad yung pangalawa. 3. Hindi ko tinanggal ito guys, kasi pag tinanggal ko ito tapos accidentally na may naidikit dito sa positive tsaka dito sa negative, nag-short siya. Kaya dapat sana may insulator to. Ito yung pang 4. Yan. So, tingnan natin yung manual. So, itong guys, manual niya. Ayan. So, isa-isahin natin. So, ang ginawa ko, in-underline ko na siya. Para i-summarize na lang natin kung ano yung mga ito. So, charge. So, dito sa manual guys, pag ayan, nagcha-charge siya. Tapos ito yung current niya, 5 milliamps. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4. So, nakaset siya ng 500 milliamps. Itong 4. Kasi ito yung normal setting ng battery. Tapos based dito sa may sa may manual niya, pag hindi mo siya ginalaw within 8 seconds, yun na yung magiging settings niya. So, kagaya nito, subukan nating i-unplug. Yan, naka-unplug siya. Plug natin ulit. So, null muna. Ayan, nag-blink siya guys. Mga 8 seconds, kung hindi pa ginalaw ito, yun yung magiging settings niya. Kagaya nito, 500 milliamps. Pero kung gusto mong baguhan yung settings, long press yung mode. Ayan, charge, fast test, normal test, tapos balik sa charge. So, ayan. Kung gusto mo ng charge, yan, hayaan mo lang siya habang mag-stay sa charge within 8 seconds. Tayo natin. Yan na yan, yung settings ng charge. Ngayon, kung gusto nating baguhin yung kung gusto nating ilagay sa fast test o kaya normal test, o kaya gusto nating baguhin yung current niya, long press lang. Tapos, habang nag-blink, yan. Kung ilang current ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng mabagal na charge, 300, 500, 700, 1,000. So, let's say, lagay natin sa 1,000. Yan, naka 1,000 settings siya.
So ayan, 1,000 milliamp o kaya 1 amp na nagcha-charge itong battery. Pero parang hindi advisable na mag-charge ng 1,000 milliamp kasi yung sa original settings niya ay 500 lang. Siguro madaling mag-init itong battery pag nakasagad sa 1,000 milliamps. Ngayon, ganyan lang muna. Tingnan muna natin yung ibang specs niya. So itong charger guys ay merong 10 major function. 10 yung major functions niya. So marami. Ang una ay independent charging battery, capacity detection, battery internal resistance detection, anti-reverse polarity, short circuit protection, overcurrent protection, temperature control protection, charging between 1.65 volts to 2.2 volts USB 5 volts output, battery activation without any volt. So ang daming functions guys. So pero subukan natin. And automatically monitors the battery in a timely manner when the battery is was charging and testing. So ayos, maraming function. Lithium battery, AA, AAA, cylindrical, NMH, which widely used charging the battery for flashlight, power tools, instruments, and apparatuses. So marami siyang pwedeng i-charge. Pwede sa AA, AAA, pwede sa mga power tools, instruments, at para sa pwede rin ito sa mga gumagamit ng vape kasi 18650 rin yung battery ng vape. At so may nakalagay na warning dito guys. Ayan yung warning niya. This charger can only charge cylindrical lithium ion and NMH battery. Lithium ion phosphate battery is unavailable. So hindi pwedeng i-charge yung phosphate battery. Ingat lang sa pag-charge guys. Hindi lahat ng battery pwedeng i-charge nito. And then with the standard USB 5 volts milliamps, USB output from the lithium batteries, 4 lithium batteries, and NMH battery cannot with USB output. So hindi pwedeng output pag ang nilagay mong battery ay N-NH sa USB output. Tapos equipped with a specialized power adapter, DC input voltage 12 volts 2 amps. So punta tayo sa mode niya. Bukan natin. Yan. So kung gustong baguhin yung mode, long press pag nag-blink. Yan, fast test, north test. Charge, fast test, north test. Resistance niya guys, ayan, nare-reading na niya yung resistance ng battery. Kung gusto, ngayon nakaset ng north test 1000 milliamps. Ito medyo umiinit na siya. Tingnan natin yung resistance tsaka voltage ng bawat battery. Ayan, number 1, 4.14 yung ano niya na naka-charge, charge siya. Number 2, 4.16. Yung number 1 nga pala guys, 69 yung resistance. Number 2, 61. Number 3, 55. Number 4, 64. 2, 3, 4. Halos pare-pareho sila ng voltage. So pag lagay mo ng battery, nami-measure na kaagad yung resistance. In 3 seconds. In 3 seconds, nami-measure na niya yung resistance ng battery. Then the system will automatically be in charge mode and the charging current will be 500 milliamps automatically. So pag salpak ng battery guys, automatic na 500 yung settings. And then in 8 seconds, it can through the current selected the button to 30, 500, 700, 1000
current charge, so the system will lock the charging current in 8 seconds. If you don't make any set in 8 seconds, the system will be automatically be 500 milliamps current charged at the same time, and other function will not be changed. If you need to change it, you can press the change mode key for several seconds to select again. So, ang sabi dito guys, pag nilagay mo yung apat na battery, pag hindi mo ginalaw in 8 seconds, tapos ang nakalagay na current niya is 500, yun yung magiging settings ng apat na battery. So, gaya niyan. 2, 3, 4. O, itong 4 naka-north siya kasi kanina binago ko. Ngayon, kung gusto kong baguhin itong ilagay ko sa charge, long press ko lang siya, tapos lipat ko sa charge. Within 8 seconds, nagcha-charge yung number 4. Tapos tingnan natin, pare-pareho na sila mamaya. Yan, tingnan natin ngayon. 1, 2, 3, 4. Yan, so naka-charge na silang, sa charge settings silang apat. Tapos tingnan natin yung susunod. In the charging mode, charge, you can change independent charging different current, different batteries for normally 8 seconds. It's easy to operate. Press 1, 2, 3, 4 key firstly mode, key secondly, and the current key last in 8 seconds. So please pay attention when they choose charging current according to the size of the battery capacity. If you do not need to charge the batteries quickly, it is recommended to charge with 500 milliamp hour because it is the safest. So ang sabi dito sa manual guys, it is recommended na 500 milliamps yung pag-charge ng battery. So, hindi recommended yung 1,000 milliamps. Pwede siguro pag nagmamadali ka, saka pag marami kang cell na i-charge, pwede siguro 1,000. Ito ngayon naka-charge sa 1,000 ngayon. Tapos punta tayo sa number 4. So, in the charging mode, through pressing the 1, 2, 3, 4 key, you can view the charging capacity, charging time, battery internal resistance, charging time, charging current. When the battery was charged fully, LED display will show the end, inform the finishing charging. So pag napuno ito guys, pag napuno na ito, makikita mo yung end. Sabi dito makikita mo yung end na dito sa screen, na that means na fully charged na yung battery. So, i-explain ko yung mga nakalagay dito sa display, sa screen niya, sa display. So, charge. Subukan natin long press. Charge, fast test, normal test. Tapos yung voltage, nakalagay dito yung voltage, yung hours, kung gaano katagal mag-charge. Tapos ito yung resistance niya. So, itong number 1, ang resistance niya ay 69 resistance. Tapos, yung milliamp hour niya, 90. So, 5 guys, yung ano niya. Yung dito, nakalagay dito sa display. So, yung hour, resistance, milliamp hour, voltage, at saka yung current. Ayan. Punta tayo sa sa function na lang ng charge, fast test, tsaka normal test. So, dito tayo sa charge mode. Charge mode, yan. Sa charge mode, kung gusto ng 500 milliamps, yan, sana naka 500 milliamps. Subukan natin sa fast test. Ayan, fast test naman, ang sabi dito sa fast test, ang fast test ay charge niya yung battery, tapos i-discharge niya ulit, and then fully charged. So, charge,
discharge, and then fully charge niya based dito sa sa manual. So dito choose current, battery charging, and charging again. So when you choose the charging current into 300 milliamp hour to 500 milliamp hour, the system recognized discharging current is 2,250 milliamp hour automatically. So pag sinelect mo pala yung guys sa fast test, pag sinelect mo yung 300 to 500 dito sa current niya, hindi yun yung magiging discharging current niya. Ang magiging discharging current niya ay 250 milliamps automatically. Tapos pag sinelect mo naman yung 700 to 1,000 or 1,000, ang discharging current niya ay 500 milliamps automatically. So yun yung niya guys. Hindi porket sinelect mo yung fast test, hindi porket sinelect mo na yung 500 milliamps o kaya 300, yun na yung discharging current niya. Ang discharging current niya ay 250 milliamps. So punta tayo sa Nortest. Yan, Nortest. So sa Nortest naman ay discharging the battery, charging the battery again, and record the capacity. So normally ito yung ginagamit ng ito yata yung ginagamit sa Nortest muna. Charging, discharging, at tapos i-record mo na yung capacity ng. Ganon din dito sa Nortest guys. Sa normal test, pag sinelect mo pala yung 300 to 500, ang discharging nun ay pag nag-discharge na siya 250 milliamp hour automatically. Ganon din sa 700 tsaka 1,000. Ang discharging nun ay 500 milliamps hour current automatically. So yun guys. So when the battery is fully charged, discharging data, detect battery capacity. When the N appears in the screen, that means directions mode is finished. The reference value display in the LED screen is the actual capacity reference value of the battery. So pag tapos na itong nakita na yung end, makikita mo na yung actual value ng capacity ng battery. Yun ang sabi dito guys. Ang kagandahan nito, meron siyang USB 5 volts output. Ito, may output siya na 5 volts. Pwede kang mag-charge dito. Subukan natin to mamaya. So balik tayo dito guys. Sa Nortest, yan, naka Nortest siya ngayon. So recap natin. Punta tayo sa charge. Yan, nag-blink sa charge. Yan. So habang nag-blink yan guys, so number 1 ang na-select ko ngayon. Number 1. So ayan, iba-iba sila ng settings. Pero kung gusto kong pare-pareho yung settings ng itong 4 na battery, hugutin ko lang to. Tapos ibalik ko. Yan. Yan, nasa charge siya, nag-blink. Pag hindi ko ginalaw ito in 8 seconds, na nasa 500 milliamps yung current niya, yun na yung settings ng 4 na battery. Yan, tingnan natin. 1, naka-charge siya. 2, charge. 3, charge. The same current. Yan, 4. The same current siya guys. Ngayon kung gusto kong baguhin yung number 1 battery, yung settings niya, long press ko lang siya. Long press itong mode. Yan, blink siya. Kung gusto kong gawing 1,000 milliamps, yan. Tapos wait, maghintay lang ng 8 seconds. Yan. Nasa siya, yung number 1 nasa 1,000 milliamps. Tingnan natin yung number 2 ay hindi na bago. Yan, 2, 3, 4. So hindi na bago yung settings ng current ng 2, 3 and 4. Kasi itong 1 lang ang binago ko. Ngayon, kung gusto kong
pare-pareho yung settings niya na hindi na ako magpipindot dito. Hugutin ko lang ulit. Tapos balik ko. Yan. Pag hindi ko ginalaw ito in 8 seconds, yan na yung magiging settings. So, yan na yung magiging settings, guys. So, kung titingnan natin, pare-pareho na yan. Naka-charge sila in 500 milliamps. So, punta tayo sa fastest. Long press, nag-blink, fastest. Itong fastest, guys, charge, discharge, and then charge. Tapos yun na yung magiging capacity ng battery. Tapos kung gustong baguhin yung current, so long press, kung gustong baguhin yung current, yan lang, dito lang. Lagyan natin sa 500. Yan. So yan na, naka fast test na siya. Tapos kung gusto na lagay na sa normal test, long press, yan, pwede na yan, normal test na. So wag mo nang baguhin yung current. So sa normal test, guys, tingnan natin, naka 500 milliamps. Tingnan natin yung battery 1, 2, 3, 4. Yan. Ang naka Nortest lang ay 4 kasi iyon lang yung binago ko. Ngayon kung gusto nating ilagay sa Nortest lahat, butin lang din to. Balik ulit. Yan, nag-blink. Click lang. Lagay natin sa 1000. Yan, nakaset sa 1000 yung current. Hintayin lang ng 8 seconds. Yan, naka Nortest na siya, guys. Kung titingnan yung itong mga battery, 1, 2, 3, 4. So naka Nortest tong 4. So yun, ngayon subukan natin yung yung USB. Ito, guys. Ito yung USB niya. Yan. Gusto mo mag-charge ng phone, pwede ring battery bank ito. Ayan. I-charge ko tong phone ko. Wala yung phone dito. So, ayan, guys. Ito yung USB niya. Pwede siyang power bank. Pero hindi advisable na ang ilalagay mong battery pag nag-charge ka ng phone, pag ginamit itong USB, ay yung AA o kaya AAA. Nakalagay dito sa manual. Pag gusto mong gamitin itong USB niya, dapat 18650 ang gamitin na battery. So yun lang, guys, ang review ko dito. Medyo okay naman, mandaling gamitin. So hanggang dito na lang, guys. Sa mga gustong bumili ng Litokala, yan, magmanood muna kayo ng YouTube, tingnan yung review. Pero sa akin, okay naman to. Subukan mo ilagay natin sa i-charge ko na lang to. Ito yung niya. Ito. Technical data. Ito yung napansin ko. Wrong spelling. Okay, hanggang dito na lang, guys. At umpisa na natin mag-charge. Ito yung mga i-charge kong battery. Yan. Nakikita nyo. Tapos, meron pa ako dito. Ito, guys, babaklasin ko to. E-bike battery. Papakita ko rin kung paano ko babaklasin to. Okay. Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang, guys. Kung nagustuhan nyo tong video, please like, share, and subscribe. At marami pa tayong gagawing project na 18650 lithium battery o kaya power box. I-upgrade natin tong power box, guys, pag plano kong gumawa ng yung may roller na portable solar generator. Okay, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.